meron tayong kilala na 68 pa lang pero mukha ng bangkay. Parang kilala ko yun ha. And at the rate that this dictatorship is going, we do not even know if there will be elections. Correct. On 20. Thank you po for being on the show. Ma'am, ano pong reaksyon ninyo sa naging sona nga po ng Pangulong Marcos Jr. kahapon? Well, wala namang bago dun sa sinabi niya. Parang ang lumalabas, walang vision, speech, it's all resibo. Ito Narito ang Balitang Pinoy TV. At heto na nga, no, pag-usapan natin yung nag-react na po itong si Professor Malu Tiquia. At yan po ang ating pakikinggan kung ano ang reaksyon ni Malu kung na-deliver ba ni BBM yung tamang mensahe sa taong bayan. May nagbago ba? Ang tanong dyan, ano ba ang vision ni BBM? Kaya pa ba hanggang 2028 ito? O wala ta, lustay na wala nang pera ang Pilipinas? At last but not the least, atin pong pakinggan ang ating minamahal na future President, Vice President Inday Sara Duterte sa kanyang interview doon kay Alvin sa Hague. Kasi nandun siya ngayon sa Hague. Bumisita na naman siya kay Tatay Digong. Okay? So yun po ang pag-uusapan natin kasi meron po mga maiinit na reaksyon itong si VP Sara patungkol kay BBM sa kanyang sona. No? Bagong lahat, bago natin ito ipagpatuloy, paki-like, paki-share itong ating video kasi para naman ito kakalat ito sa taong bayan at marami po ang makaalam sa mga nangyayari ngayon sa Pilipinas. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, mag-subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe sa YouTube. Walang bayad yan. Okay? Tapos, bago natin simulan, as always promise, everyday babati ako sa mga loyal na mga nanunood dito sa Donmar TV, yung ating mga kapwa, kababayan, kapwa DDS. Ayan, maraming salamat. Berlita Kayanong, good morning Donmar, God bless you, watching you from Digos, Davao del Sur. Ayan, shoutout sa mga kababayan natin dyan sa Digos, Davao del Sur. Good morning rin sa iyo, Ma'am Berlita. Ayan, hapon na ngayon dito sa amin pero good morning pa rin. Thank you, Ma'am Berlita. Tata Fernandez. Ay, Tata, good morning Donmar, my favorite vlogger. Lagi akong nanonood sa iyo, watching from Surigao City. Ay, thank you po naman sa pagiging taga-subaybay dito sa ating programa at favorite vlogger mo pa ako. Tata Fernandez, I love you. Mayong hapon, good afternoon, good morning, good evening. Shout out sa mga kababayan natin dyan sa Surigao City. Ayan, Tata Fernandez, God bless sa iyo at sa iyong pamilya. Rimiter Teresa, good morning Donmar TV. Watching from Malaysia. Ayan, shout out sa mga kababayan natin dyan sa Malaysia. Solid Duterte. Ayan, kamay na bakal at malasakit. Ayan. Remiter, thank you very much. Thank you sa inyo. Kasi itong comment na ito, yung kaninang umaga ito na vlog ko kasi nag-good morning sila. Jonel Humagdao o Jumagdao. Watching from Bataan, Donmar TV. Ayan, kumusta na yung Bataan power plant dyan? Natagumpay ba yun? Oy, shout out sa mga taga-Bataan dyan. Jonel, God bless sa iyo at sa iyong pamilya. Maraming salamat. Nida Origenes. Good morning, Donmar, watching from Bukidnon. Ayan, shout out sa mga kababayan natin sa Bukidnon. Ma'am Nida, thank you, Ma'am Nida. I love you. Okay, eto po, no? Unahin muna natin itong in-interview kasi ito ni Ted Filon, itong si Professor Malu Tiquia. Maganda itong si Professor Malu Tiquia analysis sa is a breakdown of the SONA of BBM. Kung maganda ba yung SONA niya? Napahiya ba siya sa korupsyon? Totoo ba yung sinabi niya kay Martin Romualdez na propaganda na naman yan? Bubuduli na naman tayo dyan. Kausapin lang natin si Ma'am Malu Tiquia para po sa kanya pong take dito po sa nangyaring SONA kahapon ni Pangulong Marcos Jr. Professor Malu Tiquia, ang founder nga po ng Publicus Asia. Professor, Yes. Good morning. Opo, tinatawagan natin siya ngayon. Ayan na siya. Professor. Good morning, DJ Chacha. Good morning, Manong Ted. Hello, Magandang umaga sa inyong mga nanonood at tagapakinig. Hello, Thank Ma'am you, Malu. ma'am. Good morning. Okay, gotcha. Thank you po for being on the show. Ma'am, ano pong reaksyon ninyo sa naging sona nga po ng Pangulong Marcos Jr. kahapon? Well, wala namang bago dun sa sinabi niya. Parang ang lumalabas, walang vision, speech, it's all resibo. Ito na yung nagawa. Walang vision, ito yung gagawin. Sinabi niya sa isang statement niya na hindi na reactive ang administrasyon, proactive na. In fact, he introduced the word predictive. No, napakahirap tingnan yung lente
ng kanyang SONA dahil ang background niyan nauungos nga yung trust, yung tiwala at saka approval rating. So dun sa ganung background, he had really to be quite direct. So dun pa lang sa umpisa, nakita natin na talagang pinersonal na niya yung accountability at sinabi niya hindi siya presidente sa pamilya. So that actually was the real story of the SONA. Ngayon, titingnan natin kasi sinabi niya it's up to the Ombudsman and the National Prosecution Service to seek Pwede na ako niniwala dyan. redress on the issue of the flood control. Tapos meron siya doon sinabi na move on na tayo. Kasi 5,500 flood control projects, nagmamayabang siya noong 2024. Hindi nangyari. Palpak. Pagka 2025 pala yun. 2024. 2025, sabi niya, mahiya naman kayo. Ulihin lahat ng mga corrupt na nangyari ba? Wala pa rin. Ngayon, sasabihin niya, Martin Romualdez, masakit man sa kanya, yung kanyang pinsan, ganyan. Hindi pa rin ako maniniwala dyan. Tapos na kami, Tapos na kaming naniwala noon. Hindi makaka-move on ang mga Pilipino hanggat hindi natin nasasarahan yung issue ng flood control. Tama. Kasi napakalaking pondo yung nawala. Correct. Cartoons make complex ideas easy to Ayan, understand. skip. In fact, dun sa speech niya, merong contradictory kasi sinabi niya may 250 billion ang nabawi, pero 800 million lamang ang nabalik sa treasury. So that's a low 32%, 0.32%. So kung talagang seryoso yung effort, dapat yung nabawi reflected na yon sa treasury natin, no? Pero hindi ganoon ang nangyayari. Tapos sinabi nga niya na here's what I have done and I will intend to finish. So incremental yung mga nagawa na niya. Hindi kung i-compare mo yung from the first SONA to the fourth SONA na vision na may malalaking proyekto at malalaking mga salita. Ito talagang incremental lamang using yung ito ang mga nagawa ko. Pero pag titingnan mo sa magkakaroon ngayon ng fact-checking kasi doon sa education parang hindi naman daw totoo na ganun lumaki yung sweldo, nagbigay ng smart screen, ng laptop, etc. So titingnan natin yan isa-isa kahit doon sa MRT7, partial completion targeted 2027, pero ang full completion yun 2028. Doon sa adoption ng electric vehicles, sabi niya 50%. Pero adoption goal nun sa 2040. So meron siyang mga sinasabi na kailangan ma-fact check para talaga makita ano ba talaga ang nangyari. Pang-apat, siguro makita mo yung political fraction, DJ Chacha, no? Nakita natin na yung mismong kapatid ng Pangulo nagkomentaryo, hindi pumunta at nagkomentaryo at magbibigay yata ng kontrasona mamaya. So ang kabuuan nun, merong sinabi tungkol sa corruption pero parang walang accountability na sa institusyon at kung hahabulin ang accountability, iyon ay nasa ombudsman at nasa prosecutorial arm ng DOJ. Titingnan rin natin, nakita natin sa mga iba't ibang surveys na ang number one na issue na linalagay ng tao ay corruption at saka economy. Di ba? Pina-survey yun eh. Yung impeachment pinakalas na hindi interesado yung taong bayan. Ang unang pinaka-interest na gustong mangyari ng tao, yung corruption. Tingnan lang natin kung magagawa yan ni BBM na mapakulong niya. Iba yung kinulong eh. Kalaban yung kinulong eh. Yeah. So, kung natugunan ba? Natugunan naman. At may mga sinabi siya sa kanyang SONA. Pero titingnan natin, nagawa ba? Kasi iba yung sinabi mo at iba yung ginawa. So, ang nakikita natin dito sa administrasyon, may trust deficit at yung execution napakabagal. So, tingnan natin kung ano mangyayari in the succeeding days. Okay, so Prof, gaya po ng iba, no, ang iniisip ay sa haba, no, salita niya ng mga umano ay nagawa na ng kanyang panunungkulan, sa kanyang panunungkulan at yung detalye, no, ng mga ayuda tungkol din sa MAIFIP, etc. Bakit yung kanyang trust, no, at saka approval ratings ay sumasadsad? Parang may disconnect nga. Kayo po, ano pong inyong kaisipan doon? Nag-agree ako doon, Manong Ted, no? Talagang may disconnect kasi parang doon sa SONA, sinasabi niya na ito yung ginawa ko. Again, babalik tayo sa communication, no? Kung meron kang spokesperson na katulad ng spokesperson ngayon na hindi, dapat ito kasi mga re-report niya, yung resibo, sinasabi yun ng spokesperson eh. Para vision, no? Ang nangyayari. Kasi spokesperson na rin siya eh. Tagapagbalita na rin siya eh. Napakahalaga ng SONA, ng fifth SONA. Kasi sa fifth SONA, dito na lang siya maglalagay ng mga baitang o brick by brick kung ano ang legacy niya sa sixth SONA. No? Sa sixth SONA, pamamaalam na yon at saka pagtatahi ng nagawa. Pero anong pamamaalam? Malupot.
Sir Mamalo. Ko po'y natatakot yan sa sinabi mong pamamaalam, ha? Oh, delikado yan. Itong fifth zona, makikita mo, hindi nasasabi ng maayos ng spokes yung mga resibo na kliniklaim niya ngayon. So, kaya na-erode yung trust. Kasi hindi inaalam. Yung spokes kasi, dapat siya ang nag-amplify at nagsasabi ano ang nagawa. Ang ginawa ng spokesperson, inaway na lahat ng mga nagkikriticize instead na magre-report. Hindi propaganda o hindi attack dog laban sa kalaban. Kaya nakita mo yung break ng mga surveys, kahit magkakaiba ang methodology, kahit magkakaiba ang panahon, yung trend o yung pattern nakikita mo dumadaus-os. So napakahirap gawin ang mga dapat niyang gawin kung yan ay dumadaus-os. Idadagdag ko lang ito ang SONA na wala siyang sinabi na legislative agenda. Hindi direct na ino-orderan ko ang Senado, ang House of Representatives. Maganda yung pinag-uusapan nyo kanina doon sa Meralco eh. Tama ka, Ted, hindi naman yun pwedeng just sinabi na wala na yaang system loss. Kaagad mawawala. Yun ang kailangan ma-explain sa taong bayan. Maraming sinabi, may resibo, oo, pero marami rin siyang sinabi na hindi executive lang ang makakagawa. Kung titingnan mo dyan yung resibo ng Meralco, may 4 dyan na parang ginawang collection agency ang Meralco. Dahil hindi makolekt ng I don't know, ng administration probably, kaya meron kang sa 4Ps, meron ka sa senior citizen, meron kang yung Lifeline rate, no? Lifeline yan, oo. No? So pag tiningnan mo, sino nagbabayad yan? Nagbabayad tayong lahat, tapos kinukolekt, tapos binibigay. Kaya nga maganda yung discussion nyo na parang ang SONA naging executive lamang at walang mention doon sa role ng both chambers, no? Makikita mo doon yung disconnect. Kasi may tinatawag doon may political inflection point. Malapit na kasi ang eleksyon eh. So hindi mo kabisado, amin ba yan? At parte ng corruption issue ay yung both chambers of Congress. So hindi ko alam kung by design inavoid niya at inako niya. Parang lumalabas, this is a strong presidency na lahat siya. Napakahirap noon. Kasi alam naman natin na walang uusad kung hindi i-approve in terms of policy, no? Opo. Well, kanya naman sinasabi na Congress, amyandahan nyo na yung EPIRA law, no? Yun, ang ginamit nga niya is hindi request, no? Ang sabi niya, ordered, yun ang kanya sinasabi. So siguro, yun po ang binabanggit nyo na isa sa mga legislative agenda ng ngayon po ay second regular session, Ma'am Malu. Puntahan ko lang, ma'am, yung sinasabi nyo nga na disconnect. Ang dami po litanya ng mga ginagawa, tapos sumasadsad yung kanyang trust at saka approval ratings. At ibinanggit nyo na yung mga tao sa mga survey, ang hinihintay ay talaga yung laban against corruption. Hindi kaya din nabitin ang marami doon sa kanyang ilang linya lamang tungkol po sa flood control scandal at naghihintay talaga ang tao na actual na hindi lang 1, 2, 3 sa dami ng involved dito na talagang makitang nakakulong. Prof. Alam mo, Manong Ted, nagulat ako na sa una palang pasok nung kanyang SONA, yung kaagad ang in-address niya. So, politically, it was good dahil in-address niya yung elephant in the room. Pero in terms of programmatic as well as really carrying the issue on the anti-corruption, hindi. Kasi parang ang sinabi lang niya, oo, sasagutin ko yung sa pamilya ko. But that is already an admittance na pamilya, no? Hindi ko alam what made him do that, considering ang sabi siya ang nagsulat niyan. Usually kasi may build up eh. So makita mo, pagpasok niya yung kaagad ang sinagot. Yung issue tungkol kay former Speaker Martin Romualdez, at makikita mo yung reaction ng tao, very tepid. So we were thinking na pag sabi niyang ganon, there will be a series of anti-corruption measures. Pero essentially, rinap up niya na hindi ako pangulo ng pamilya ko, hindi ako pangulo ng relative ko, at sinabi niya na ang ombudsman na lamang at yung isa. No mention of the ICI, no mention of the partial report of Senator Lacson, no mention of the individuals na nakakulong, no? Parang gusto niya, ang tingin ko parang gusto niyang tapusin na yung issue na yun when it comes to Speaker Martin Romualdez. But we will see kasi
ang tagal na nung public investigation, di ba? Ng ombudsman dyan sa issue niya. Nakita natin yung 68-page na petition, pero the fact na hindi pa na-file, no? Makikita rin natin dun yung plunder at saka yung mga paglabas ng pera, pero wala pang kaso na-file. Sige po. So, ito pong remaining niya, no? Kasi ang next SONA po, last na SONA po nga na niya, no? And then less than 2 years na lang po siya. So, ano po ang basa ninyo? Talaga bang napaka-crucial nung kaso ng Martin Romualdez? Kasi maaaring mag-file ang ombudsman, ma-dismiss o kaya hayaan siya mag-bail, no, kung mahina ang ebidensya. Talaga bang critical ngayon? Ito ba yung talagang make or break sa image ni Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang liderato? Kung yung Martin Romualdez mapakulong niya talaga, as in mapakulong, no bail, at maglitis po, magkaroon ng fair trial habang siya nanunungkulan, o mag-iiba talaga kapag kinasuhan si Martin, wala palang ebidensya o makapagpiyansa ho at di siya makaranas po ng rehas? Alam mo, Manong Ted, release niya yung ante kung malabnaw yung kasong ifa-file at makalabas, magagalit ang taong bayan. Kasi release na niya na parang sinabi niya ang mastermind, without saying ang mastermind. Pero nandun na yung direksyon, no? Hindi rin whether makulong siya o hindi yun katapusan kasi may mga personalities na hindi naging accountable sa proseso at ang gusto ng taong bayan, malaman ano ba talaga nangyari. Specific dyan, si Secretary Pangandaman na siya lang ang makakapagsabi nung SARO at Notice of Cash Allocation na lumabas, no? At yung ding Bersamin, no? So hindi buo yung storya, parang gustong iwalis na sa ilalim ng rug yung ibang mga personalities. In fact, na-recycle yung iba. Pero ang pakiwari ko, ang tingin niya, it will end with Speaker Martin Romualdez. Merong isang study na ang mga tao gustong malaman anong connection ng mga naalis na nag-resign. So hindi siya do it all na makulong si Speaker Martin, that's it. Kailangan mabalik yung pondo, kailangan malaman ng taong bayan ano nangyari, kasi hindi tayo makakapag-institute ng accountability measures sa budget hanggat hindi natin nalaman paano nangyari yan. Critical yung desisyon ng oral arguments ng Supreme Court. So lahat ito bubuo ng sitwasyon na ano ba talaga nangyari. Okay, so kumbaga parang precursor lang si Mr. Romualdez sa pangkalahatan kaninyo na sinasabi na inaabangan ng taong bayan. Okay. That's right. So Prof. Malu, salamat po sa inyo pong panahon na binigay ko sa amin. Ayan, no? So, yan po ang pananaw ni Ma'am Malu Tiquia. Ngayon naman, punta naman tayo kay Vice President Inday Sara Duterte. Ito po, panoorin natin. Maganda ito. Ito yung reaction ni VP Sara sa SONA ni BBM. Vice President Inday Sara Duterte, welcome back to the Netherlands. Kamusta po kayo, ma'am? Thank you for the welcome, and I welcome as well our mga kababayan na galing sa iba't ibang bansa na nandito sa Den Haag. I'm okay, walang problema. VP Inday, I think a lot of people wants to know, kamusta po ang inyong ama, ma'am? That's the burning question naman all the time. Okay lang naman siya, wala po siyang problema. We had productive discussion about politics. So ang gusto lang, ang naubos yung oras namin sa kakatanong niya sa estado ng politika sa Pilipinas. Ma'am, it seems that notably 30 minutes early yung pag-out niyo, ma'am. Is this a new development? Kasi 2:45 pa man, ma'am, wala pa nag 3 o'clock. 1:30, 2:30. Masa oras naman di ay? 2:44 pa, ma'am. 2:44 pa, ma'am. 2:44, so 15 minutes early? Mga 20. Walang kabantay. Okay. But everything is okay naman so far, ma'am. No, dating nga nito, no? Wala ka, VP. Actually, nag-chismis magod ni PR ni kaganina. Tapos, insulti na ang security na I have to go I have to go. And then PRD requested 5 minutes extension para lang mahuman ang chismis ba. But said no, not today. But on any other day, yes. So I was thinking maybe, I don't know. Okay. I do not know. Basta na siya lain na schedule pa. Okay. VP Inday, yung recently concluded mo na meet and greet sa London, nakita ng buong mundo na solid talagang suporta sa iyo ng taong bayan. That's basically the trust and confidence of overseas Filipino workers just for London alone. How do you feel, ma'am, seeing that particular crowd? Well, heartwarming at nakakaiyak dahil karamihan sa kanila kapag na face-to-face na, ang una talaga nilang tanong is kamusta na si Tatay Digong. At kung hindi man yan, ang sinasabi ay ipaabot mo yung aming pagmamahal at pagdarasal kay Tatay Digong. So, karamihan talaga doon yung kanilang pangungulila kay President Duterte. VP Inday, in as far as a positive development is concerned, yung results sa dalawang survey
Pulse Asia and SWS, talagang nakikita na yung trust and confidence and your ability to lead in as far as being the Vice President of the Republic of the Philippines is concerned has resonated to the millions of Filipinos. How do you feel, ma'am, na steadfast, steady, strong pa din ang suporta sa iyo ng mga Pilipino in comparison to what is alleged by some? On that point, I am truly blessed, no? Favored ako ng Diyos sa ganyan na bagay. Hindi ako makapag-explain sa mga surveys dahil hindi ko naman alam paano yung ginawa o kung sino ang nagpagawa niyan. Correct. Pero lagi lang talaga ang sinasabi ko kapag merong survey na lumalabas ay nagpapasalamat ako sa patuloy na pagtitiwala ng ating mga kababayan. Sabi na naman sa Dilawan akin, na sa aking mga kasamahan sa OVP. si Gadon, sabi niya, binayaran niya, binayaran. Gadon! Sa aming opisina. VP Inday, on a different matter, were you able to watch or perhaps read a transcript of the State of the Nation's address ni BBM? Hindi ako nanood ng SONA live last year and wala akong planong basahin ang nilalaman ng SONA o kahit man lang summary dahil I truly believe it is a waste of time of the Philippines. Tama. VP, marami po ang nagtatanong, how do you maintain the radiant glow na talagang shining, shimmering, splendid ka talaga? From SONA to beauty and wellness. Akit ulit. Kasi ma'am, ang dami nagtatanong ma'am, how do you keep such a radiant glow knowing na kabilat kanan yung atake sa iyo ma'am, may it be personal o political? Hindi ko lang alam ha, sandali lang. Gusto ko lang matanong kung hindi ba ganito ang glow ko noon, 2022? Actually, mas ma'am, mas grabe. Yes. Wala man kasing difference sa akin simula nung 2022 hanggang ngayon. Siguro nadagdagan lang yung skincare kasi nga. kasi nagkakaedad, di ba? Pag mahirap na pag 38 ka lang, tapos namumukha kang 68. kaya siya kapag Mag-guilty, mapunta ka na yun. wala akong pinapatama. Kasi meron tayong kilala na 68 pa lang pero mukha ng bangkay. Para kilala ko yun ha. Wala naman nagbago sa akin pa simula nung 2022. In fact, before 2022. Pareho lang yun. Yun lang na meron na akong awareness ngayon sa aging ng mukha. Kaya Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman